Alam mo ba na na-adjust ang mga items na ito ngayon mismo sa bagong patch? Pero dapat alam mo kung paano i-maximize ang mga item na to. Tara, pag-aralan natin ang mga bagong patch na ito. Umpisahan muna natin dito sa Roaming Blessing na Dire Hit. Ito binago talaga yung kanyang passive at mas pinaganda. Kapag active na yung blessing mo na Dire Hit, magkakaroon ka ng passive kung saan tuwing ikaw ay lumalakad, nagkakaroon ng stack yung sapatos mo. Ito yun at umaabot ito ng 40 stacks. Habang tumataas ang stacks mo, mas bumibilis ang iyong movement speed. Pag umabot na ito ng 20 stacks, ang next na damage na madidil mo sa kalaban ay may additional true damage. Mapaskill man yan o basic attack. Eto, tignan nyo. Nag-skill ako sa kalaban at nagkaroon ng 300 true damage. Gagana na agad yung Dire Hit basta 20 na yung stacks nito. Pero nakadepende sa dami ng stacks nito kung gaano magiging kalakas yung additional damage. Pero yun nga, dahil lalakad-lakad ka lang naman, ang dali lang paabutin ng 40 stacks to. Mas mabilis kang lumakad, mas mabilis din mapupuno ang stacks ng Dire Hit mo. Solid to para sa mga hero na mabilis ang movement speed tapos mahilig mang-poke ng kalaban. Kagaya ni Khalid. Ganun din kay Hilda, yung skill 1 niyan may movement speed. Tapos lagi pa itong nangahampas ng kalaban kaya mamamaximize talaga niya yung passive ng Dire Hit. Basta roamer na mabilis at nang pupoke ng kalaban, pwede to. Parang si Marcel. Kahit sa mga damage roamer, pwede. Yung dash kasi sa blink, nagpapabilis ng stack ng Dire Hit. Tapos dagdag damage din ito para sa kanila. Yung passive nga pala ng Dire Hit guys ay gumagana kahit yung inaatake mo ay jungle monster or minions. I-maximize mo lang to kapag nakatambay ka sa bush, galaw-galaw ka lang para magka-stacks. At saktong-sakto din to kasi na-adjust yung crazy rapid boots. Kahit in battle ka pa, hindi na bababa ang movement speed mo. Pero kung dati 65 ang naibibigay nitong movement speed, ngayon ay 55 na lang. Pero mas mabilis pa rin ito kumpara sa ibang boots kasi yung iba 40% movement speed. Pero yun nga, pwede mong pagsamahin yung rapid boots na may Dire Hit na blessing. Kasi parehas itong nagbibigay ng movement speed. Yung conceal naman na buff din, binawasan ang cooldown. From 80, 60 seconds na lang ang cooldown nito. Ito naman para sa lahat ng roaming boots. Makakagain ka na ng gold kapag meron kang na-hit or may na-reveal na kalaban sa mapa. Kagaya dito, ako yung unang nakakita sa Odette, nagkaroon ako ng gold, tapos nung hinit ko siya, nagkaroon ulit ako ng gold. So kahit ano pang sapatos mo, magagawa mo na yan. So malaking bagay ito sa mga roamer na kayang magbigay ng vision at makapoke ng kalaban. Pero kung dati hanggang 5 minutes lang nare-reduce yung gold mo kapag nag-clear ka mag-isa, ngayon hanggang 8 minutes na. Next natin ay yung Berserker's Fury. Ang ganda ng buff dito guys. Kasi tuwing mag-crit ang basic attack mo, magdidil ka na ng additional true damage. Yung true damage na nabibigay nito ay nakadepende sa laki ng damage mo. The more na mas malakas ang damage ng basic attack mo, malaki rin ang bigay na true damage ng Berserker's Fury. Ang ganda nito guys kasi tatagos ka na dun sa mga makukunat kahit naka-crit build ka. Pero binawasan nila yung attributes nito na physical attack at crit damage. Ang mga pinakamakikinabang dito sa Berserker's Fury ay yung mga hero na mataas talaga yung crit chance, kagaya ni Leslie. Kada basic attack mo gamit yung passive, gagana agad yung Berserker's Fury kasi laging nagkikrit yung passive ni Leslie. Ganon din si Ling, may passive kasi siya na tumataas yung kanyang crit chance kapag siya ay nagkaka-item. Kaya lagi niyang magagamit yung passive ng Berserker's Fury. Tapos na-buff pa si Ling. Talagang paldo yung mga Ling user ngayon. Si Bruno din, kapag full stack siya, mataas yung crit chance niya. Kaya mas madalas niyang magagamit yung passive ng Berserker's Fury. Baka nga may gumamit na rin ng Berserker's Fury dito kay Kimi. Kapag kasi full stack yung passive nito, nagkikrit lagi yung basic attack niya. Kaya uulan din ng true damage dahil dun sa Berserker's Fury. So yun, sino pa ba yung mga hero na mataas yung crit chance? Baka may hindi pa ako nabanggit. Yun lang muna para sa ating item adjustment. Maraming salamat sa panonood and to God be the glory.